Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 3 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 3 videos nga po ma-upload ko po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga Sec Masters at aking mga Emperor. Maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ads. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. Sa ilang segundo ang nakalipas, ang gate ng Imperyo ay tuluyan ng nagbukas. At si Pinunong General Jade ay sumenyas sa lahat at ito ay naglakad na palabas ng Imperyo. At ganun din si General Very. At sa kanilang likuran ang 500 kasundaluhan ay sumusunod na maglakad. At sa 1 minuto ang lumipas. Tuluyan ng nakalabas ng Imperyo sila General Very, Pinunong General Jade at ang mga kasundaluhan ng South Cloud Continent. At samantala, ang isang sundalo sa pangkat ni General Tob na palihim na sumusunod na nagngangalang Nerwan, ay mabilis na kumilos at pagdating nito sa harapan ng gate ito ay sumigaw at sinabi, "Huwag niyo muna isara ang gate, ako ay lalabas din." Sigaw ng isang sundalo na nagngangalang Nerwan. At ito ay agad-agad na kumilos at lumabas ng Imperyo. At maintain niyang pinagmamasdan ang pangkat nila Pinunong General Jade at General Very na naglalakad. Hinahantay nito makalayo ng konti ang mga ito, bago siya sumunod, upang hindi siya maramdaman nila Pinunong General Jade na siya ay sumusunod. Samantala ang isa sa mga sundalo ni General Tob na nagngangalang Blen, ay nakarating na sa mga kasundaluhan na hindi na isama nila General Very at Pinunong General Jade. At sa pagdating ni Blen ang isa sa mga kasundaluhan ni General Tob, ito ay nagsalita at sinabi, "Mga kasamahan, paumanhin, ngunit kailangan ko kayong mastorbo lahat." Sabi ni Blen sa ibang mga kasundaluhan at nang marinig ito ng mga kasundaluhan sila ay nagulat sa sinabi ni Blen. At ang lahat ay nagkatinginan sa bawat isa. At hindi pinansin si Blen. Nagpatuloy sa pagbabante ang mga kasundaluhan. At si Blen ang isa sa mga kasundaluhan ni General Tob ay napakamot ng ulo. At si Blen ay muling nagsalita at sinabi, "Mga kasamahan, nandito ako dahil inutusan ako ni Empress Queen Zilong na kayong lahat ay papuntahin sa kanya." Sigaw ni Blen sa malakas na tono. Nang marinig ito ng mga kasundaluhan ng South Cloud, sila ay napatingin kay Blen. At ang isang sundalo ay nagsalita at sinabi, "Tama ba kami nang narinig? Ang Empress ang nagpapatawag sa amin ngayon. At bakit niya kami nais papuntahin sa kanya?" Sabi ng isang sundalo. Nang marinig ito ni Blen, ito ay nagsalita at sinabi, "Oo, tama ka. Si Empress Queen Zilong ang nais kayong makausap. Kailangan na natin tumungo sa kanya ngayon, upang malaman niyo kung bakit niya kayo nais makausap. Dahil ang Empress ay nag-aantay na sa inyo kanina pa. Sumunod kayong sa akin lahat. Dadalin ko kayo kung nasaan si Empress Queen Zilong." Sabi ni Blen. Nang marinig ito ng libo-libong kasundaluhan, sila ay muling nagkatinginan sa bawat isa. At si Blen ay nagsalita muli at sinabi, "Sumunod na lang kayo sa akin. Tayo na." At si Blen ay naglakad na. At ang mga kasundaluhan ng South Cloud ay wala nang nagawa kundi sumunod sa likuran ni Blen at sila ay naglakad na din patungo kung nasaan sila Queen Zilong, Boyet at General Tob. Samantala, sa mundo ng mga engkanto, si Daryl sa pagpasok niya sa portal. Si Daryl ay nakarating na sa mundo ng mga engkanto. Sa pagdating ni Daryl sa lugar ng mga engkanto, ito ay lubos na napatingin sa kanyang paligid. Ang lugar ay sobrang nagtataglay ng magandang tanawin. At si Daryl ay napabulong sa kanyang isip at sinabi, "Ito na ba ang lugar ng mga engkanto? Napakaganda ng lugar nila. Na tila ba parang nakabalik ako sa God's Domain. Ang ganitong klaseng lugar sa ibang mundo ay talagang nakakahanga." Sabi ni Daryl. At ito ay naglakad-lakad.
Sa kanyang paglalakad, may nakita siyang isang lungsod. At sa hindi kalayuan natatanon niya ang mga nagbabante dito mula sa labas. At si Daryl ay nagsalita at sinabi, "Ayun na ba ang lungsod ng mga engkanto kung saan nandun din sa loob ng lungsod na iyon ang kaharian nila?" Masyado din mahigpit ang lahi ng mga engkanto. May mga kasundaluhan sila na nagbabante mula sa labas. Kailangan ay hindi ako mapansin ng mga kasundaluhan tagabantay mula sa lahi ng mga engkanto. Kung mapansin ako nito siguro ay magpipilit ang mga ito na kabkuban ako. Kapag nangyari iyon baka mahirapan ako na magawa ang mga dapat kong gawin sa kanilang lugar. Tulad na lang ng pagligtas ko sa ibang mga tao na kanilang dinala sa lugar na ito at si Brother Zubaji. Saan sa lungsod na ito ko siya makikita? Saan siya dinala ng mga kasundaluhan ng lahi ng mga engkanto? At si Daryl ay may biglang naisip. At si Daryl ay muling napabulong sa kanyang sarili at sinabi, "Sa aking pagkakatanda, si matandang Berhina ay sinabi sa akin na si Brother Zubaji ay kaya kinubkob ng mga kasundaluhan mula sa lahi ng mga engkanto upang dalan ito sa kanilang hari na si Haring Hari. Tingin ko si Brother Zubaji at ang ibang mga tao na dinala sa mundo ng mga engkanto ay nasa mismong kaharian ni Haring Hari. Paano ko sila ililigtas kung madaling malalaman ng mga engkanto na ako ay hindi nila kalahi? At paano ko ito gagawin? Bahala na." At si Daryl ay mabilis na kumilos. At sa pagkilos niya na ito, si Daryl ay mabilis na nakapagtago sa malaking puno na malapit sa gate ng lungsod na binabantayan ng mga kasundaluhan mula sa lahi ng engkanto. Pinagmamasdan ni Daryl ang 5 nagbabantay sa labas. At si Daryl ay tumingin sa paligid. Nakikita niya ang lungsod ay binabakuran ng batong harang na akala mo pinagpatong-patong lang. Hindi ito kataasan. Ang paligid ng buong lungsod ay may bakod na bato. Ngunit ito ay kayang-kayang sampahan dahil sa hindi ito mataas. At si Daryl ay nag-aantay ng siyempo. At nang makita niya na abala sa pag-uusap ang mga tagabantay mula sa lahi ng mga engkanto, agad-agad na kumilos muli si Daryl na parang isang hangin sa bilis. At ito ay nakarating sa gilid ng bakod ng lungsod. At si Daryl ay agad-agad na lumundag at humawak sa dulo ng bakod na bato. At siya ay mabilis na nakaakyat. At si Daryl ay dahan-dahan bumaba sa loob ng lungsod ng mga engkanto. Nakikita ni Daryl ang buong lungsod ay napupuno ng mga figure mula sa lahi ng engkanto. Ang mga ito ay sobrang abala. Ang iba ay labis na nagkakasiyahan. At ang iba ay labis na nagbebenta ng kanilang mga kalakal. At si Daryl ay napangiti sa kanyang isip at sinabi, "Ang lahi ng engkanto ay para din mga tao. Kung hindi ko nakikita ng 2 mata ko ang kanilang mga ginagawa ngayon, hindi ko lubos na maiisip na marunong pala makipagkalakalan ang mga ito. May mga sarili din silang mga kalakal na ibinibenta sa kanilang mga kalahi." At si Daryl ay napatingin sa isang pwesto na nagbebenta ng balabal at mga kasuotan ng mga engkanto. At si Daryl ay napangiti at sinabi sa kanyang isip, "Kailangan ko maitago ang aking figure upang ang aking pagkakilanlan na ako ay nagmula sa lahi ng mga tao ay hindi nila malaman. Magagamit ko ang mga bagay na iyon na ibinibenta ng isa sa mga engkanto para maitago ko ang aking itsura." Sabi ni Daryl nang nakangiti. At dahan-dahan ito naglakad ng maingat sa bawat sulok ng lungsod. At tumungo sa isang pwesto na nagbebenta ng balabal at kasuotan ng mga engkanto. At si Daryl ay unti-unti nang nakakalapit dito. At siya ay nagtago mula sa likod ng isang tindahan na kalapit ng tindahan na nagbebenta ng mga balabal at kasuotan. At si Daryl ay tumingin sa nag-iisang bantay nito na nagtitinda. At si Daryl ay mabilis na kumilos nang makita niya na hindi maingat sa pagbabante ang tagabenta. Sa ginawang pagkilos ni Daryl, nakadampot siya ng isang balabal at isang napakahabang tela na kasuotan ng engkanto. At ang hangin ay naramdaman ng nagbebenta. Mula sa pagkilos na ginawa ni Daryl ng napakabilis, ito ay napalingon sa kanyang likuran. Sa paglingon nito, ang engkanto na nagbebenta ng mga balabal at kasuotan ay napakamot ng ulo, dahil wala naman siyang nakikita ng isang figure. Ngunit siya ay nakaramdam ng hangin. At si Daryl ay mabilis na nakatago. At ito ay huminga ng malalim at sinabi sa kanyang sarili, "Muntik na ako doon. Hindi ko inaasahan na malakas pala ang pakiramdam ng mga lahi ng engkanto. Buti na lang sa ginawa kong mabilis na pagkilos ay nakuha ko agad ang balabal na ito. Upang maitago ko ang aking muka."
At ang telang ito na napakahaba ay ang kasuotan na aking magagamit upang maitago ko ang aking figure bilang isang tao. Sabi ni Daryl sa kanyang sarili. At agad-agad na binalot ni Daryl ang kanyang muka ng balabal. At agad-agad niyang sinuot ang mahabang tela na kasuotan. Na kahit ang paa ni Daryl ay hindi mapapansin dahil sa kasuotan na ito. At si Daryl ay ngumiti at sinabi, "Ngayon, nakakasiguro ako na hindi na nila ako mapapansin na. Ako ay hindi nila kalahi at ako ay nagmula sa lahi ng mga tao." At si Daryl ay kampante na naglakad mula sa likuran ng mga tindahan ng iba't ibang kalakal. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!